sa imaginary ng tanghali kaya dapat nang mag-prepare ng pinggan sa lamesa. Ba't wala pa kaya si Tanya? Bulong ko. Nagtapon lang ito ng basura ay hindi na nakabalik. Napasilip ako sa sala. Narinig kong hinahanap na ni Trisha ang kanyang mommy. Maya-maya pa ay nagtatakbo itong palabas ng pinto at tinawag ito ng kanyang tita Tina. Tumalikod na lang ako at iintindihin ko na lamang sana ang paghahanda sa lamesa nang makarinig ako ng malakas na sigaw na Trisha sa pagtawag sa kanyang mommy, Tanya. Nagtakbo ang palabas ang mga kaibigan ko. Hindi ako chismosa pero napahatak ako para lumakad palabas ng pinto. Oh my God. Wow! Nakapanood pa kami ng live show, mukbangan! Malakas na salita ni Lian. Pero mabilis na siniko ito ni Aryan at sinamaan naman ito ng tingin ni Lian. Sa Tanya, may kayakap na lalaki? At sino namang lalaki ito? Napasingap ako nang mapansin ko din ng mga kaibigan ko na parang na-aftershock din. Buhat ni Mika si Trisha at tinakpan ang mata ng bata. What's happening? Dahil nasa hulihan ako ay bala ko sanang magtanong pero naunang nagsalita si Mika. Papasukin mo siya, Tanya. Mapag-utos na salita ni Mika habang bitbit dito si Trisha. Agad na tumalikod dito at binigyang daan ng mga kaibigan namin at maski ako ay napahawi. Mabilis kaming nagsusunod kay Mika paakyat patungo sa aming kwarto. Hindi namin alam, basta't sumunod na lang kami. Dinala kami sa kwarto ni Mika at nagsabi ito na huwag kaming bumaba hanggat wala pa siyang iniuutos. Para kami mga batang nagsitango sa aming leader. Bumaba ito kasama ang batang si Trisha. Pagbalik nito ay balak pang sumunod ni Tina para puntahan ang kanyang ate Tanya pero mabilis ko itong hinilang pabalik. No, hayaan mo natin sila makapag-usap, Tina. Mahinahon kong salita. Pero si ate. Pero mahigpit ko itong hinawakan sa braso at hindi ko siya pinakawalan. Sabay-sabay kami nagulat sa lahat ng isinalaysay ni Mika tungkol sa aming kaibigan na si Tanya at sa lalaking may matangkad at talagang may itsura nga naman na ang pangalan ay Dustin. Unexpected ang lahat ng aming narinig. Narinig ko pang napamura ng mahina si Tina. Ang lalaking kasama ni Tanya na si Dustin ay siya palang tunay na tatay ni Trisha. What a surprising love story for our dearest friend. I'm so happy for Tanya. Napapunas pa ako ng luha sa aking mata. Kung alam ko lang na siya ang daddy ni Trisha, ay matagal ko nang kinalad ka ng lalaking iyon. Mataray na pananalita ni Lian. Mahal ba nilang isa't isa? Tanong ni Aryan. Oo, sagot ni Mika. Pero si Mama, at lalo na si Papa. Mahinang sambit ni Tina na may halong pag-aalala. Hindi man buo ang idinitali ni Mika sa amin ay sapat na iyon para malaman namin kung sino ang totoong kasama ngayon ni Tanya. Kahit late ng aming lunch ay sabay-sabay pa rin kaming kumain na magkakaibigan. Plus, ang boyfriend ni Tanya, ngayon na siyang tunay na tatay ni Trisha. Kahit halos walang nagsasalita sa panahon ng aming pagkain, ay mukhang nagpapakiramdaman lang ang bawat isa sa amin, lalo na't parang hiyang-hiya ngayon ng aming kaibigan na halos hindi makatingin. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin kaming kumain. Nauna nag-excuse si Dustin at buhat dito ang batang si Trisha patungo silang sala para magpahinga. Napagtanto ko na ngayon ang bata ay kamukha pala ni Dustin habang tumatagal. Kaya pala sobrang gandang bata nitong sa Trisha ay sobrang gwapo naman pala ng ama nito. Congratulations, Ate Tanya. Congrats, Tanya. Beshi natin, may love life na. Pagbibiro pa ni Lian. Maluha-luha naman ang aming kaibigan dahil sa mainit na pagtanggap namin sa tatay ng kanyang anak. Nakikita ko rin sa mga mata ni Tanya kung paanong kumikinang ang mata nito sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Dustin. Nakakatuwa at nakakakilig. Si Lester ko. Bigla ko na-miss ang mahal kong si Lester. Sana'y umuwi na ito ng ligtas dahil gusto ko na itong makita pa at mayakap ng mahigpit. Hindi nagtagal ay nabigyan pa ng bonding bilang isang pamilya ang mga ito. Hindi na ako nagulat nang magpaalam na si Tanya na sasama ng pauwi sa bahay ni Dustin. Nakakalungkot lang dahil saglit lang ulit kami nagkasama magkakaibigan ay uwi na rin pala ito sa tunay nitong nagmamahal sa kanya ng lubusan. Sumama na rin si Tina sa kanyang kapatid pauwi. Niyakap ko ang dalawa ng mahigpit at isang matunog na halik sa pisngi naman ang para kay Trisha. Nasa labas kami ng bahay at pinapanood ang aming kaibigan na sumasakay sa napakaganda at mamahaling sasakyan ni Dustin. Sobrang yaman naman kasi ng taong ito at hindi nalalayo sa katayuan sa buhay ni Lester ko. Sabay-sabay kaming kumaway sa papaalis na sasakyan ng aming kaibigan. Ganun talaga ang buhay.
Hindi pa man nakakalayo ang sasakyan kung saan nakasakay ang aming kaibigan nang biglang may isa pang magandang sasakyan ang dumating pero hindi lang isa kundi dalawa. Tatlo? Shucks, patanda ng sports car ang nagsidatingan dito pa sa harap ng aming bahay. Bumuka sa isang kulay itim na sports car at halos matanggal ang pangako kung sino ang bumaba. Lester! Napakapit akong bigla sa katabi ko na si Arian. Kunot noon na diretsyong nakatingin agad sa akin si Lester at hindi ako nilubayan ng kanyang tingin. Narinig ko ang bulungan ng mga kaibigan ko pero hindi na nandoon ang atensyon ko dahil na kay Lester na. Babe, napabitaw ako kay Arian dahil napansin ko ang paglapit ng isang gwapong matangkad din sa kanya at meron pang isa. Oh shit, ang gugwapo nila. Napasinghap ako nang mabilis na hinawakan ni Lester ang kamay ko at walang paalam na ako ay hinila at namalayan ko na lang ang sarili ko na nakasakay na sa kanyang sports car. Lester, may akong salita na parang natutulala pa rin ako sa kabiglaan. Hindi pa man hinahawakan ni Lester ang manibela nang humarap ito sa akin at mabilis ang isang kamay na dumampot sa likod ng aking ulo habang ang isa naman ay nasa aking pisngi. Napapikit na lang ako nang dumapo ang malambot at masarap na labi ni Lester sa akin. Sa una ay dampi lamang iyon hanggang sa naging mapaghanap na at mas gusto pa nitong palalimin ang halik. Buong puso ko naman iyon na tinanggap at mabilis na pumaikot ang magkabilang kamay ko sa kanyang leeg. Napaungol na lang ako dahil ang halikan na pinagsasaluhan namin dalawa ay nagiging mas malalim pa. Gusto kong ihinto dahil nandito pa kami sa loob ng sasakyan pero wala akong lakas dahil nangingibabaw ang pagmamahal ko kay Lester. Kapwa kami hinihingal na dalawa at basang-basa ang aming labi sa palitan ng aming halik. Hinawakan ni Lester ang pisngi ko gamit ang kanyang daliri at tinitigan ako. Tom Heaven, I really missed you, babe. Ginawa ko ang lahat makarating lang dito para makita na kita. Nakakabaliw ang hindi ka makita, babe. Kahit tinihingal itong nagsasalita ay baka sa mukha nito ang lungkot na hindi ko maintindihan. Lester, ano nangyari sa'yo? Napalaki ang mata ko nang matitigan ko si Lester. Makapal na ang buhok nito na mukhang hindi nadaanan man lang ng suklay. Ganoon na rin ang stubble nito sa panga. Hindi ako sanay na nakikita ko itong may patubong buhok dahil palagi itong malinis sa muka at hindi nakaranas ng pimples man lang sa sobrang kinis. Pero hindi ko inaasahan na mas babagay pala dito ang stubble dahil nakadagdag ito sa kagabuhan nitong taglay. He looks exhausted. Sa laki ng eyebag nito na mukhang wala pang tulog. Napahawa ako sa panga nito. Naawa ako sa itsura nito. Alam kong galing ito sa kanilang misyon matapos nilang hulihin ang Zilong Syndicate. Wala pang pahinga ang Bratsovo pero nagtungo na ito dito para lang sunduin ako. Sumungaw ang luha sa sulok ng mata ko. Sobrang mahal na mahal ko ang taong nasa harapan ko ngayon pero parang hindi ko deserve ang pagmamahal nito sa akin. Sobra-sobra pa ang balik ng pagmamahal na ibinibigay nito sa akin. Tama nga si Tita Melvie. Nawala man ang kalahati ng buhay ko sa pagkawala ng Daddy Huaten ko. Ay may kalahati pa ng buhay ko ang patuloy na bumubuhay dahil sa pagmamahal ni Lester sa akin. I love you. I love you more, babe. I love you so much, Grace. And for the second time, muli inagtagpo ang aming labi para sa isang mainit at mapusok na halik na aming pinagsaluhan. Bago pa man kami makalimot dito sa loob ng sasakyan, ay pinigilan ko si Lester dahil maski ako ay baka madarang na rin sa init ng katawan. Saan ba tayo pupunta? Napalibot ang mata ko sa labas ng kotse. Kahit na tinted ang bintana ay bigla akong nakaramdam ng hiya. Paano kung nakita ko ng mga kaibigan ko? Home. Huh? Napatigil ako at napabalik sa mukha ni Lester. Uuwi na tayo. Uuwi? Andito ang bahay ko, kasama ng mga kaibigan ko. Teka, sandali. Nagtaasan mga kilay ko sa pagtataka nang mapansin na luminis na ang harapan ng aming bahay. Nasaan ang mga kaibigan ko? Kanina lang ay maraming sports car ang dumating dito. Ngayon ay may isa pa pero nasa tapat ng katabi naming bahay. At itong aming sinasakyan na hindi pa naman kami nakakaalis. Kinuha na sila. Let's go, babe. Akmang paaan na rin na ni Lester ang manibela nang paluin ko ito sa kanyang braso. Uy! Pagtataka nito. Napasimangot ako. Anong kinuha? Kinuha sila ng mga lalaking iyon? Kilala mo ba sila? Yeah. Mahinang sagot ito na parang tinatamad. Parang may pumitik sa ulo ko. Lester! Naiinis na tumalikod ako dito at pinipilit na buksan ang pintuan ng sakyan para ako'y makalabas. Pero hindi ko mabuksan dahil nakalock iyon. Where are you going?
E di sa loob ng bahay. Ano ka ba, Lester? Hindi ko basta-basta iiwanan ng bahay kung walang maiiwan dito. Baka wala na kaming madat ng gamit dito. Patay kami sa kapatid mo. Pagmamaktol ko. Sumungot ako napatingin kay Lester. Salubong naman ang kilay nito pero wala itong salita bukod sa haggard ang mukha. Narinig ko ang pag-click nito para mabuksan ang pintuan. Hindi ko pa nahawakan ang handle ng kotse nang mabilis pa sa hangin na nakababa si Lester at isang pitik lang ay nasa harapan ko na agad ito. Pagkagaling. Pinagbuksan ako ng pintuan ni Lester at inlahad nito ang kaliwang kamay para ako ay alalayan. How gentleman. Kahit medyo nakaramdam ng konting inis dito, ay bastang ibabaw naman ang pagmamahal ko dito. Magkahawang kamay kaming naglalakad patungo sa harap ng aming pinto. Tumawag ako sa loob ng bahay kung may tao pero walang sumagot. Hinawakan ni Lester ang doorknob at pinihit nitong paikot. Mabilis iyon na nagbukas. Gosh, pwede na pala kaming looban dito. Pumasok kaming dalawa ni Lester. Medyo magulo pa ang sala dito. Nasa sala kasi kanina si Trisha at naglalaro kasama ng kanyang daddy Dustin na boyfriend ni Tanya. Pinupo ko sa couch si Lester. Kahit na kapatid nito si Mika ay bilang lang sa daliri na nadadalaw ito dito. Dinampot kong ilang kalat. Napatingin ako kay Lester na nakatingin din sa akin. Mukha talaga itong pagod. Gusto mo ba matulog? Malambing kong tanong. Lumapit ako dito at yumakap ang kanang braso ko sa kanyang leeg dahil ang isa kong kamay ay may hawak na basura. Yumakap din ito sa aking katawan at inamoy ang aking dibdib sabay halik. No. Kunot no ako pero ayoko naman itong pilitin. Are you hungry? Do you want to eat? Or coffee? Pag-aalo ko. Coffee. Black coffee. Sagot nito. Okay. Isang mahigpit na yakap bago ako kumalas. Inalikan ko ito sa kanyang noo bago ako nagtungo sa kusina. Hindi naman ako nagtagal sa pag-prepare. Isang black coffee at 2 sandwich ang inilagay ko sa maliit na tray. Kain ka na. Wala akong narinig na sagot dito. Inilapag ko sa glass table ang tray at ibinaba ang kape at sandwich. Pagtayo ko ng diretso ay humarap ako kay Lester. Napanganga ako nang makita ko itong nakapikit na habang ang isang kamay ay may hawak na cellphone na halos mabitawan na. Nakatulog ng mahal ko. Ibinaba ko na lang ang maliit na tray at lumapit kay Lester. Kinuha ko sa kamay nito ang kanyang cellphone. Mukhang bagong bilhin niya pa ang iPhone Pro Max na ito. Hindi kasi ganito ang kulay nung nakaraan ng huli naming pagkikita. Inilapag ko iyon sa glass table at tinapik ang balikat nito. Lester. Babe. Tawag ko ulit pero tulog na ito. Mahal ko. Niyugyug ko na ang magkabilang balikat nito ng malakas. Nakita ko ang paggalaw ng mukha nito. Napadilat ito at parang nasaktan dahil nag-ibang itsura ng mukha. Babe, your coffee is here. Nakatingin lang ito sa akin kaya binitawan ko na ang balikat nito. Thank you, babe. Inabot nito ang mukha ko at mabilis na hinuli ang labi ko. Tumabi ako sa kanya at ito naman ay nagsimulang humigop na ng kape. Nag-usap-usap ba kayong lahat na pumunta dito ng mga kasama mo? Tanong ko. Tumingin ito sa akin at ibinaba ang tasa. Mabilis nitong pinaikot ang braso sa aking bawang. No? Pero sabay-sabay kayo nagpunta dito? Pagdududa ko, nagkibit balikat ito. Pagbaba ko sa chopper ay umuwi agad ako sa bahay para kunin ang sasakyan ko. Nasa Cavite na ako nung napasinghap ako at naputol ang pagsasalita nito. Cavite? Gulat ko. Tumango ito. Ang gagong si Wright ay tumawag at sinabing andito kayo lahat sa bahay ni Lian. Nahampas ko ito sa kanyang malaking hita. Nagpunta ka sa bahay nila Tito Robert? Yes. Oh my God. Napapikit ako. Diyos ko. Iniisip ko ang reaksyon ng Tito Robert kong gulat na gulat at ang Tita Melvie ko na kinikilig na tulad sa napanood ko sa CCTV. Wala pang 10 minuto ang tinagal ko doon para puntahan kita dito, babe. Natunaw naman ang puso ko. Sobrang pagod ka na, mahal ko. Payakap ako sa bawang nitong matigas. May sumagi sa braso ko na parang matigas sa katawan nito kahit na may suot itong t-shirt. Ouch! What did you say? Can you say it again, babe? Napapikit ito na mukhang nasaktan pero dahil sa sinabi ko ay kumikinang-kinang ang mata nito. Tumaas ang kilay ko. Mahal ko? Yun ba? Hinigpitan ko ang pagyakap sa katawan nito. Napapikit sa sakit si Lester at napaungol kaya mabilis ko itong binitawan. Love to hear those words, babe. Say it again.
Pilit na ngumingiti ito sa akin kahit na pinagpapawisan na ang kanyang noo. Hibang na ito. Tumayo ako sa harapan nito kaya napabitaw ito sa akin. Talikod. Pag-uutos ko. What? Matalim ko itong tinitigan. Nagtataka ang mukha nito nung una pero kalaunan ay biglang lumambot ang mukha at umiwas ng tingin sa akin. Sit down here, babe. Mahinahon na salita nito sabay tapik sa inuupuan ko. Talikod. Why? Mabilis nitong inabot ang tasa at humigop muli. Eksaktong pagbaba nito ng tasa ay hindi nito inaasahan ang mabilis kong pagtaas sa suot nitong t-shirt. Grace! Oh my God! May mga galos ito sa kanyang tiyan at may malaking surgical bandage sa kanyang likuran. Mukhang sariwa pa iyon dahil may lumalabas pang konting dugo. May sugat ka, Lester! Lumambot ang mukha nito at tinawakan nito ang bewang ko. Yeah, but it's not serious. Maliit lang na sugat, babe. Sanay na kami dito. Mahinahon pa rin ang boses nito. No, ang laki na sugat mo. Doktor ka, dapat alam mo yan. Correct, I'm a doctor. Alam ko kung malala at hindi ang sugat. So don't worry about me, babe. Gagaling din ito. Lester naman? Parang gusto kong maiyak. Kahit nakatayo ako ay niyakap ko ito ng mahigpit. Ang tagal-tagal ko itong hindi nakita dahil sa paghuli kay Lady Sishi at matapos noon ay dumiretso ito ng kanyang grupo sa kanilang misyon. Kaya tsak doon niya ito nakuha. Pagod na ang katawan nito pero bumiyahe pa ng napakalayo para lang puntahan ako. Lord, please, help him to heal. I love this man. Ilang minuto kaming nakayakap bago ko ito binitawan. Why are you crying, babe? May halong pag-aalala mukha nito sabay pahid ng daliri nito sa aking pisngi. Ikaw kasi, at hindi ka nag-iingat. I'm sorry. I'm very sorry. Sa susunod ay uuwi na akong walang sugat. No. Pwede bang huwag ka nang bumalik doon? Napasimhod pa ako. Napatigil ito at sumeryoso ang mukha. That's something I can't do, babe. Sinumpaan ko ang tungkulin ko bilang bratso. Nakagat ko ang ibang labi ko. Bigla ko na konsensya. Ito ang pinag-usapan namin ng mga kaibigan ko noong nagdaang gabi. Tapat ang bratso sa kanilang tungkulin kahit na buhay pa man ang kapalit. Hindi ko dapat unahin ang pansarili ko lamang dahil wala pa ako sa buhay nito ay tapat na ito sa kanyang misyon. I'm so dumped. I'm sorry. Mahal lang kita. Ayoko lang na mapahama ka. Gusto ko lang na umuwi ka ng ligtas at buong buo. Napabuntong hininga ito. Niyakap ako ng mahigpit at sinubsob ang mukha sa aking tiyan. Pinatulog ko muna sa aking kwarto sa Lester dahil awang-awa ako sa itsura nito. Padilim na rin at kaming dalawa lang ang nandito sa bahay. Hindi pa bumabalik ang mga kaibigan ko. Maski si Mika ay wala pa. Tinawagan ko ito ng 2 beses pero puro ring lang kaya sa tingin ko ay busy ito. May love life na rin kaya ang kaibigan ko na iyon. Kahit kailan ay hindi ito nagkaroon ng interesado sa lalaki dahil mas lalaki pa kasi si Mika kaysa sa tunay na lalaki. Hindi ko rin nakita ang mukha ng lalaki kung may sumundo nga dito. Si Lester kasi ang may kasalanan. Nawalan tuloy ako ng pakialam sa kapaligiran nang makita ko ito. Nagluto ako ng aming dinner. Hindi ako kagalingan sa pagluluto dahil basic lang ang mga alam ko pero dahil nandito si Lester ay ipagluluto ko ito. Nagsaing ako at nagprito ng tilapia. May natira pa namang ulam ng tanghali kaya ininit ko iyon. Sanay naman ang sikmura ko sa mga init-init na ulam. Hindi ko lang alam kay Lester. Mayaman ito at alam kong puro fancy ang kinakain nito. Babe, halos atakihin ako sa gulat nang marinig kong tinawag ako ni Lester. Nasa likuran ko na pala ito nang hindi ko napapansin dahil busy ako sa paghahanda ng aming dinner. Hindi nagtagal ay sabay kaming kumain na 2. Nakakatuwa sa puso dahil hindi masalan sa kinakain si Lester. Katulad ito ng kanyang kapatid na si Mika. Kahit na may sugat ito sa kanyang katawan ay parang baliwala lang ito sa kanya dahil sa lakas ng kain nito. Halos nasimot ang kanin namin. Napadighay pa ito. Thank you. Ngiti nito sa akin. Hinawakan ko ito sa kanyang pisngi at magaan na pinisil. Pasado 10:00 na ng gabi ay maliligo na ako sa banyo nang marinig ko na may kausap si Lester sa cellphone. Hinayaan ko na lamang ito at baka sa trabaho nito iyon. Lumabas ito ng kwarto at narinig ko ang pagbaba nito sa hagdan. Nagtuloy na ako sa banyo para makapag-shower. Matapos ang 20 minutes ay natapos din ako. Natagalan ako sa banyo ay hindi pa rin nakakaakyat ng kwarto si Lester na ikinataka ko.
Nakasuot na ako ng panty nang bumukas ang pinto. Si Lester na mukhang bagong ligo din dahil basa pa ang buhok nito at amoy ko ang sabon na ginamit nito. Bago na rin ang suot nito. Naligo ka? Gulat ko. Tumango ito. Sa baba? Napanganga ako. Anong ginamit mong sabon? Safeguard. Sagot nito nang hindi kumukurap sa akin. Bigla ko naalala ang mga bath soap sa cabinet. Maraming stocks na panligo at detergents doon na inilalagay si Aryan sa tuwing nag-grocery. Napadulong ako nang marinig ko ang paglock nito sa pinto. Nakabalot lang ng towel ang katawan ko at bagsak sa aking likuran ang basang buhok. Mabuti na lang at nakasuot na ako ng panty pero bigla akong nahiya kay Lester ngayon. Kahit naman na nakita na niya ang lahat ng sulok ng katawan ko ay parang kakaiba ngayon. Sa napakabilis nitong galaw ay nasa harapan ko na ito ngayon. You smell nice. Mabilis na naiikot nito ang magkabilang braso sa aking katawan. Napapikit ako nang hawakan nito ang likod ng aking ulo at bumaba ang labi nito sa akin. Ang sarap. Isang mabilis na halik iyon pero nag-iba ang temperatura ng aking katawan. Lester? Napapikit muli ako nang bumaba ang labi nito sa aking leeg. Napasingap ako nang halikan nito iyon. Napakapit ako sa kanyang katawan nang bumagsak ang towel sa aking paanan. Malamig ang panggabi pero sa katawan ni Lester ay umiinit ako. Nakakahiya mang aminin pero naghahanap ang katawan ko. Mas lalong ipinagdikit ni Lester ang aming katawan at naglakbay na ang kamay nito sa akin. Nagulat ako ng buong lakas niya akong buhatin kaya pumulupot ang magkabilang binti ko sa bewang nito. Naghalikan kaming dalawa, mas malalim at mas mapusok. Naramdaman ko na lang ang malambot kong kama sa aking likuran pero ang labi nito ay hindi humihiwalay. Maaga kaming umalis ng bahay at sinigurado kong nakalock ang loob ng bahay dahil hanggang ngayon ay walang paramdam ang mga kaibigan ko. Nag-message ako sa group chat namin magkakaibigan pero kahit isa ay walang paramdam. Ganoon nga siguro kapag in love, nakakalimot. Pero hindi naman ako ganoon, sa tingin ko lang. Nagkabit balikat ako at napalingon sa tabi ko. Si Lester na seryoso sa pagmamaneho. Seryoso ang mukha nito. Bigla ako napabaling sa bintana dahil muntik na akong mapangiti. Naalala ko na naman ang ginawa namin sa nagdaang gabi. Ang akala ko'y magagalit ito dahil kinunan ko ito ng larawan habang ako'y nasa ibabaw niya. Pero imbes na magalit ito ay mas naging wild ang ginawa namin. Hanggang ngayon ay nananakit pa rin ang magkabilang binti ko. Talagang sinulit namin ang matagal naming hindi pagkikita. Hindi rin naman ako nagreklamo dahil nasarapan din naman ako. Pero nang nagising ako kanina ay nauna na itong idilat ang mata at hawak-hawak ang phone ko. Huli na dahil burado na nito ang lahat ng pictures na kinuha ko sa kanya. Ang loko talaga, hindi man lang nag-iwan kahit isa. Wala tuloy remembrance. Ang sabi niya sa akin na hindi na kailangan ang mga ganoong bagay dahil palagi naman daw kami magkasama na hindi na maghihiwalay. Ay, ewan ko dito. Maganda ang mood nito kanina pero nung may tumawag sa kanya ay naging seryoso na ito at hindi ko alam kung may problema ba. Ibaba mo nilang ako sa store ko. Salita ko at muli ay lumingon dito. Tumaas ang sangkilay nito at bahagya akong nilingon. Uy, magbubukas ako ng tindahan para kahit paano ay makatulong ako. Hindi kasi ako pumasok hapon. Sagot ko at tumingin dito. Dumiretso ang tingin nito sa daan. No. Ano? Pagtataka ko. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin, babe. Dito ka lang sa tabi ko. Mariing sagot nito. Gusto ko sanang kiligin kung gano'n ang gusto niyang ipahiwatig sa akin pero parang kakaiba ang tono ng pananalita nito. Kaya alam kong may pinanghuhugutan ito. At bakit naman? Coffee shop ko naman yun. Ang tagal kong nawala at kailangan ko rin silang tulungan. Kaya na ng mga tauhan mo ang coffee shop mo, babe. Pwede pa tayo mag-hire na mas marami makakatulong para hindi ka na nag-aalala. Ako na ang bahalang humanap. Inalik ko nito ang manibela at napasingap ako dahil ang 100 ay patungo na iyon sa coffee shop ko. Lester naman, anong reason mo? Napahawak ako sa seatbelt. Ibinaba ni Lester ang kanyang kamay at hinawakan ang lantad kong hita. Pinipisil-pisil nito iyon at nagsalita. Just always be by my side, no matter what happens. Trust me, babe. Hindi ko man maintindihan ang ibig nito sabihin pero natitiyak kong hindi ako pababayaan ni Lester. Marami itong obligasyon sa buhay lalo na sa pagiging doktor nito at ang kanilang sinumpaan tungkulin na hindi basta-basta mawawala sa kanyang buhay.
Alam kong wala na ang Zilong dahil nakulong na si Lady Cixi. Hindi man ito napabalita pero hawak na ito ng mataas na opisyales ng China. Pero na lang kung ito ay nakatakas. Delikado ang magiging buhay ko kung magkaganoon man. Hiling ko lang na wag naman sana. Ayaw mang sabihin ni Lester kung anong rason ay buong puso ko nagtitiwala naman sa kanya. Nakarating kami dito sa Zimmerman Hospital na pagmamayari ni Lester. Matagal-tagal na rin pala nung huling punta ko dito. Masama pa ang loob ko noon dahil sa babae ni Lester. Teka lang. Sino nga palang babaeng famous celebrity na yun? Hindi ko na siya naaalala dahil sa dami nang nangyari sa buhay ko. Wear this. Nagulat ako sa ipinasuot sa akin na long cardigan ni Lester na kanyang pagmamayari. I don't want anybody to see your beautiful skin and sexy legs. That's only mine. Napasingap ako ng yumuko ito at itaas ng bahagya ang skirt ko at halika na magkabilang hita ko. Humarap ito sa akin at tinawakan ang likod ng aking ulo at hinalakan ako ng mariin. Halos maubusan ako ng hininga sa ginawa nitong paghalik. Parang nakulangan pa sa ginawa naming magdamag. Magkahawak kaming naglakad papasok sa entrance ng ospital. Agad kami sinalubong ng security guards at binati nila ang kanilang big boss. Welcome back, Dr. Zimmerman. Hello po, Doc Lester. Kamusta po, Doc? Sunod-sunod na nagsisalubong ang ilang staff ng ospital. Ang karamihan ay puro nurse at doktor. Bigla akong nahiya dahil halos palibutan kami ng mga ito. Kay Lester lang nakatuon ng pansin ng mga ito at hindi sa akin na parang hangin lang ako. Napakagatlabi ako dahil may umapak sa paa ko. Shit, ang sakit. Umikot ang mata ko kung sino ang nakaapak sa paa ko pero wala akong napansin dahil ang atensyon nila ay sa kanilang boss lang na parang instant celebrity kapag dumadating ito. Dati-rati naman ay hindi ko napapansin na pinagkakaguluhan ito ng kanyang mga empleyado dahil boss naman nila ito. Pero na lang sa mga pasyente at mga feeling pasyente na gusto lang talagang makita si Lester. Mga buwisit. May ilang kumausap kay Lester at ang ilang security ay kaagad na humarang sa iba pang susugod para lumapit sa kanya. Binigyan kami ng daan hanggang sa makarating sa private elevator. Lumuwag lang ang aking paghinga. Are you nervous? Napatingala ako kay Lester nang humarap ito sa akin nang hindi binibitawan ang aking kamay. I'm sorry, babe. You'll get used to them eventually. Gusto ko sanang mapasimangot dahil hindi naman ako masasanay na palagi akong maapakan kung palaging ganun. Hinalikan ako nito sa aking noo at mas malalim na halik sa aking labi. Hindi na ako nagreklamo dahil mas masarap ang halik ng mahal ko. I love you. I love you too. Matamis kong ninitian ng mahal ko. Isang mahigpit na yakap ang aming ginawa bago kami bumaba ng elevator. Dito sa pinakaitaas ng main office ni Lester, ang buong palapag na ito ay para lamang sa kanya. Sa lakat lawak ay parang buong bahay na ito. May nakita pa akong hagdan na siyang papuntang rooftop. Ito pa lang ang unang beses na nakapunta ako rito. May isang cubicle doon at mga halaman. Doc Zimmerman! Napalingon ako sa boses babae na nagmamadali sa paglakad at mukhang galing banyo dahil lumabas ito mula roon. She was pretty and neat and she appeared to be middle-aged. Good morning, Miss Carol. Ngumiti si Lester at kinawayan ito. Napatigil sa paglakad ang babae at bahagyang nanlaki ang mata na mukhang nagulat nang makita ako. Good morning po sa inyo, Doc, at ni... Tumingin sa akin si Lester at naramdaman ko mahigpit na hawak nito sa aking kamay. Her name is Grace, my girlfriend. Babe, she's my lawyer secretary, Miss Carol Sarmiento. Nakangiting salita ni Lester at nakikita ko sa kanya ang pagkinang ng kanyang mga mata habang magkasalubong ang aming mata. Ngumiti ako kay Miss Carol. Parang narinig ko na ang pangalan nito pero hindi ko lang matandaan kung saan. Kung sa bagay marami magkakaparehas na pangalan sa dami ba naman tao dito sa mundo na nabubuhay. Pwera lang sa mga patay. Hello po. Good morning. Yumuko ito ng bahagya sa akin at parang nahihiya ito. Sandaling nagkausap ang dalawa lalo na sa mga naiwan trabaho. Okay, thank you Miss Carol. You're welcome, Doc Zimmerman. Magalang na sagot nito. Tumalikod na si Lester at tinila ang kamay ko. Napatingin ako saglit sa kanyang secretary at muli ay nginitian ko ito. Lumapit sa main door si Lester at nagulat ako nang biglang may lumabas na parang monitor sa harapan noon at in-scan si Lester. Nagkulay green ang ilaw at biglang lumabas sa screen ang kulay pulang sign na check. Automatic na nagbukas ang pintuan. Pagpasok namin ay malamig na aircon ang bumungad sa amin. Kasabay noon ay ang mabangong amoy sa loob ng office na ito.
Nagulat pa ako sa biglang pagsarado ng pintuan at narinig ko ang pagtunog. Ang silid na ito ay purong puti na may halong black at gray. Sobrang linis at wala masyadong design sa silid na ito. Pwera na lang sa dulo na may bookshelf at katabi noon ay isang skeleton na plastic. Sa gilid ay may isang saradong pintuan. Walang kahit na anong frame sa wall kundi isang malaking flat TV lang. May halaman sa apat na sulok ng silid na ito at dito sa gitna ang kanyang malaking executive table na maraming tambak na office works. Isang malaking monitor at katabi noon ang kanyang laptop. Sa tingin ko ay palaging nalilinis ang table ni Lester dahil walang kalat at parang pati alikabok ay mahihiyang dumapo sa table nitong puting-puti.